Maiba naman, so tamang tama may pinasubukan sa akin dito na equalizer JBC. Ang model niya ay yan is AA40. So C graphic equalizer. Yung power niya yan mga boss. Yan yung pinaka overall ano niya. So sa likod naman tayo, ito yung likod niya. Yan, JBC. Ito yung ano niya. Wala bang production date kung kailan to? Wala nakalagay, no? Auto volt naman siya or ano, deselector yung voltahe niya. 110, 220, 120, 240. So maraming bansa ang covered nito mga boss. So ang laman niya ito. Yan. So maganda pa rin yung pyesa kahit matagal na siguro tong ano na to. Equalizer na to. So ang problema nito, power on natin, sabi ng may-ari namamatay or nawawala yung ano niya. Tika lang, punasan ko nga tong camera ko, cellphone ko. Yan. Pag pinower mo siya, yung ilaw na yan unti-unting nawawala ata. Kanina tinisting ko unti-unting nga nawawala. So napansin ko dito mga boss, may mga kalawang na at saka itong dalawang malaking capacitor mukhang bloated na eh. So kailangan natin itingnan ito. Tapos yung paa ng mga transistor na yan, no? Ayan, nagkakalawang na. So yan ang magiging ano natin dito, gagawin natin. Kung anong number yan, kakalasin natin to, papalitan. So sana may makuha kong replacement nito. Dito banda wala naman, dito lang mukhang nagkatas lang talaga yung capacitor sa katagalan. So kikita mo yan yung mga pyesa dati eh, wala ka malang nakita ang ano kalawang dito. Kung hindi talaga sadyang nabaha or ano, wala, maganda, malinis, maganda talaga yung ano. Kaya swerte ni kuya may-ari nito. Okay, subukan kong paganahin or i-repair. Ayun, may bukasan naman pala dito sa ilalim. Kakalasin natin yan. Okay, isa-isahin natin. Dito muna targetin natin yung transistor na dalawa na yan. Tingnan natin kung anong number yan. Yung number niya mga boss ay C1775. Itong isa naman ay ano ba number nito? 52, 46. So mga paa niya kinalawang, subukan nating linisan yan. Kinalas ko na tong isa, kaya lang nakakapit yung ano niya, hindi siya makalas gawa ng ayan o. Sinubukan nating kalasin, nakadikit yung paa, pero naputol na din yung ano. So siguro ganun muna kasi medyo ano, alanganin. Ayan. Kalasin ko tapos putulan ko yung paa para maibalik pa natin kung uubra. Tapos i-check din natin itong mga capacitor na to, resistor na yan. Tanggalin din natin to. Yung rugby kasi nakadali dyan eh. Buti hindi nilagyan ng rugby dito, no. Yan lang muna gagawin natin. Dito mga boss, ayan. Ito yung capacitor niya. Nagpay tayo ito. At saka yung mga transistor, binalik ko na lang kasi yung mga putol na paa na ayos ko pa. Tapos binalik ko na lang kasi mahaba pa naman yung paa niya. Ngayon, napansin ko yung dalawang bulb na to. Mapansin nyo may bulb dito. Hindi na umiilaw pero may power naman yan eh. Ayan o. May power indicator naman siya. So kung yan na lang ang problema, ititesting na lang natin to kung magsa-sounds. Nagsa-sound check tayo dito mga boss. So saglit lang. Testing natin mga boss. May sounds naman siya. Ang problema ito. Ayan o.
need talagang kalasin. Yan. May mga tama yung mga switch kailangan linisan. Tapos yung ilaw pundido. Siguro LED na lang ilagay ko dyan. Natin mga boss yung mga switch dito. So hindi to pwedeng palitan. Wala ata akong ideya kung paano makabili nito. May konting crack na nga ako kaya ingat na ingat ako. Yun din oh. Dala ng kalumaan. So gagawin natin dito ay ang ginagawa ko dito na combination. Sprayan ko ng lacquer thinner, linis. Tapos sunod naman ay gaas. Papatakan ko to ng gaas. Tapos papatakan sa tumulo doon. Tapos gagalaw-galawin. Para kahit paano yung contacts niya luminis o umayos. Tapos finalize ko yung WD-40. Yun ang gagawin natin dito mga boss. Up, nagalaw. So mga boss, after nating malinis, inisa-isa na natin. So tester na tayo kung tama yung connection natin o kung maganda na yung contact. Ayan, buzzer mode. So okay naman po natin, yung dulo naman. So okay, kabila. On. Okay. Ito naka-on. Op. So ganun mga boss yung pag-check ng kung okay na ang connection. So kailangan bukod sa buzzer, yung resistance niya at least 1 ohms. Kung kayang i-zero, yan 1 ohms. Okay yan. Yan 1. 1.1. So pag ganyan maganda yung connection mga boss. So on natin. Okay. Nasa 1 ohms. On natin. Okay, on. So dulo-dulo. Okay lahat na mga boss. Yung uling nilagay natin ay WD-40 kaya medyo malangis. Thinner, gaas, WD-40. So sana tumagal to. Wala na kasi pamalit nito mga boss. Mahirap na hanapan to ng ng pyesa. Mga ganitong old model. At isa pa sa problema, pag matagal na, malulutong na at saka marupok na yung mga plastic kaya minsan mahirap din mag-restore ng mga vintage. Okay na mga boss, nadala sa linis, yung ilaw na lang. Ano ba yung malabo yung natin? So ayos na, ibalik ko na lang tong mga then pwede nang i-release ata to. May ilaw na mga boss, kung titingnan nyo, may ilaw na yan Yan. Yung ginawa natin na ilaw ay ito. May resistor na 1K. Ito yung ilaw natin. So yung dati niyang yan pag walang ilaw, pag may ilaw yan,
Yung dati niya kasi ganito. Yan. So ganito ang gagawin natin sa kabila, ganun din. Kaya lang magkaiba ata ng value yan. So isaayos muna natin mga boss. Lalagyan natin yan ng shrinkable tube. Ayos na, may ilaw no. Yung kulay dyan mga boss, di halatang LED na kasi yung nilagay natin parang dilaw na parang orange. Yung kulay niya yan no. So ganito kasi yung kulay niyan kapag mga boss yung yan, parang ganyan din. Yan. Ayos na. Takpan ko na lang tapos testing na lang bukas.